Sunshine Radio Report! Desisyon ng ICC na hiling na intern release si FPRD ila-livestream sa November 28. Alamin natin ang detalye. Wala kay kapartner Daniela Paulita. Inanunsyo ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC na ilalabas ang desisyon sa interim release plea ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 28. Ila-livestream ito sa ICC website, Facebook at YouTube sa ganap na alas 10:30 ng umaga sa The Hague, alas 5:30 ng hapon sa Pilipinas. Una nang tinanggihan ng ICC ang hiling ni Duterte para sa pansamantalang paglaya noong September 26. Naghain ang depensa ng apela noong October 14. Nagsumite naman ng mga tugon ang prosekusyon at ang kinatawan ng mga biktima noong October 21. Sa apela ay giniit ang kampo na hindi isinaalang-alang ng korte ang humanitarian considerations gaya ng kanyang edad na 80 anyos at ang pagbagsak ng kanyang kalusugan. Anya, hindi na raw siya itinuturing na flight risk, banta sa mga saksi o panganib sa integridad ng proseso. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, Legal Counsel, para sa paghahain ni Kito Duterte ng habeas corpus petition para kay Duterte, dapat linawin ng ICC ang kanilang kondisyon upang payagang pansamantalang lumabas si dating Pangulong Duterte. Kung nakukulangan kayo dun sa grounds or dun sa mga security measures na ilinatag ng defense, edi i-impose nyo, hindi yung i-deny nyo lang. Meron kayong kapangyarihan, kayong ICC, na sabihin sa defense kung ano yung mga kondisyon na gusto nila for the interim release. So, dapat sabihin nila, hindi yung i-deny lang nila. Sa usapin naman ng petition for habeas corpus para kay FPRD, nanawagan si Attorney Panelo sa Supreme Court na umaksyon na. Ang habeas corpus ay isang mabilisang remedyo para labanan ang anumang uri ng iligal na pagkakakulong. Ngunit magwawalong buwan na ang nakalipas, wala pa ring aksyon ng korte. Paliwanag naman ng isa pang abogado na si Attorney James Reserva kung maaprubahan ang petition for habeas corpus, it has a persuasive effect. Kasi kung mangyayari yan, it would be a notice to the whole world that one branch of the government, which is the Supreme Court, has spoken and ruled in favor of the former president regarding his situation there. Matatandaan na may isang bansa na handang tumanggap sa former chief executive sakaling maaprubahan ang interim release ayon sa kanyang legal team. Marso pa nang madetine ang dating Pangulo sa ICC sa The Hague, Netherlands at huling nakita ng publiko sa pamamagitan ng teleconference noong kanyang unang pagharap sa korte. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal Daniela Paulite, SMN. Sunshine!